Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya dito sa Hope Church. Nandito naman po tayo sa ating general topic, the only true God, the study of biblical monotheism. Tulad ng dati, tayo ay nasa The Kingdom Come Ministry. Ito po ang ating sagot sa ating purpose. Bakit po tayo nandito sa Hope Church? Sponsor po ng The Kingdom Come Ministry. Pinag-aaralan po natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. At inilalaganap po natin ang buong January po actually ay nakalaan para sa kaharian ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ng buong January ay the Kingdom of God. This is the gospel that only Jesus Christ preached, and that is the only reason why God sent Him on this earth, because of the good news of the kingdom. Ang topic po natin ngayon, January 10, 2021, is Shaliach. Jesus is an agent of the Most High God. So, hindi po masyado kayong pamilyar sa salitang Shaliach. Yan po ay isang Hebrew words, at kapag ito po ay naintindihan nyo at na-share nyo, at kung ito ay naririnig ng marami sa ating mga kapatid, ay maiintindihan nyo po ang talagang layunin ng ating Diyos kung bakit niya po isinugo ang kanyang bugtong na anak na ang ating Panginoong Jesucristo. So makinig lang po tayo, mga kapatid. Shaliach, Jesus is an agent of the Most High God. Okay? So tayo po ay nasa Hope Church. And Hope Church, as an introduction, is a biblical monotheist church. We believe in the biblical one God, and His name is Yahweh. Okay? And our belief, walang iba, the only true God is Yahweh. Our mission, the dictum, know God and make Him known. Kilalanin muna ang Diyos bago natin siya maaaring ipakilala sa sanlibutan. Our purpose statement, I must preach the kingdom of God to the other cities, said Jesus, for I was sent for this purpose. So, alam na natin kung ano ang layunin ni Yahweh kay Yeshua, mga kapatid, sa ating Panginoong Yesus. Siya ay pinadala para sa ganitong rason, sa ganitong layunin, mga kapatid, para ipangaral ang kaharian ng Diyos. At ganun din ang ating gagawin. Dahil tayo at ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay iisa lamang din ng layunin, dahil ipinanalangin niya na tayo ang kanyang Ama at siya ay meron lang isang layunin. Amen. So, tulad din po ng dati, ang ating aim for this presentation, number one is to identify our core belief and our foundational belief. Nagpapakilala po tayo, mga kapatid, at kilala na po nila tayo, at marami po ang galit sa atin. Amen. To understand the doctrine of the biblical monotheism as opposed to the basic tenet of present orthodoxy, no other than the Trinitarianism and modalism, or the Sabellianism. Yan, hindi po tayo yan. Alam niyo po, nagpapakilala po mga monotheist, yung mga Trinitarian na yan, at yung mga modalist na yan. Pero hindi po natin sila kapareho ng pananampalataya, mga kapatid. And we will going to refute them, and we will share to all of you the uncontrovertible and powerful verses to support our belief. Hindi po tayo nag-iimbento, hindi po tayo gumagawa ng ating opinion dito. Lahat po yan ay merong kaakibat na pansuporta na mga book, chapter, and verse galing po sa Biblia. Amen. So, pag-usapan po natin ngayon ay ang Shaliach. Amen. Ang Shaliach ay isang Hebrew word, mga kapatid.
Ano? And it is also called the Jewish law of agency. Yan. It is the Jewish law of agency as applied to Yeshua, as applied to Jesus. So parang si Jesus Christ ay isang agent. Amen. No? Hindi yan parang James Bond o NBI na agent. Ano? Ang ibig sabihin ng agent, mga kapatid, he is standing in behalf of, yun ang ibig sabihin ng agent, representative. Yun po ang ibig sabihin niya. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng shaliach or agent? So, papaliwanag ko po yan. No? Jesus is thus a faithful shaliach or agent. So, ngayon, kapag narinig yung shaliach, mapapansin nyo, ang ibig sabihin pala nito ay agent. Ano? Jewish law taught that man's agent was a man himself, backed by his full authority to the extent that the agent faithfully represented him. For example, Moses and the Old Testament prophet were sometimes viewed as God's shaliach or God's agent. Amen? So, ang shaliach, ang unang karakter ng shaliach o agent ay faithful. Amen? Faithful, tapat. Paano mapapatunayan ang katapatan? Because of His obedience. And Jesus Christ, mga kapatid, is known for His obedience to the Father. Amen? And because of that, because of His obedience, and because of His faithfulness, mga kapatid, He is backed by a full authority coming from the giver of the authority or from the giver of the power. You are my representative, for example. How can you function my authority or the things that I want you to do if I will not give you the power, if I will not give you the full authority? So my authority is the same as your authority because you are my representative. You are my shaliach. You are my agent. Ano? And this is to the extent, mga kapatid, that the agent faithfully represented him. In this particular sense, mga kapatid, we will study how Jesus Christ acted a faithful shaliach of the one and true God, Yahweh. And it's not only Jesus Christ, Moses and so many other Old Testament prophets, beginning from Joshua, even the judges are considered as shaliach. Even David is considered as shaliach. Amen? They are God's agent. Amen? They are faithful. They have authority. Even Samson is given by God the full authority, the full power, in order that God will be, let's say, continue to the things which God want to do. Okay? So Jesus is represented as the Word that become flesh, says John chapter 1, verse 1 up to 14. So, remember the word in the original, if you are holding the King James Version, the W is a big letter W. Amen? So, why is it that it's a big letter W? Napag-usapan na po natin yun. Bakit capital letter yun? Dapat word. Amen? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. No? Well, ang isa sa mga kailangan po natin na malaman ngayon is the one who is sent from heaven. Literally, it is the another meaning of shaliach in Hebrew, the one who is sent. So kapag ikaw ay pinadala,
Halimbawa, ikaw ay isang boss ng isang kumpanya at ikaw ay pinadala sa isang lugar, no? Ikaw ay ang kanyang tinatawag na representative o special power of authority. Amen. Literally, one who is sent from heaven is Shaliach. Or in Hebrew, mga kapatid, the another word of Shaliach is apostolos in the language of Greek. So, may mga tinawag na apostles si Jesus Christ. So, they are Shaliach of Jesus Christ, meaning to say, they are representative of Jesus Christ. They are agent of Jesus Christ, and they are acting in behalf of Jesus Christ. And I think the 12 disciples acted well as a Shaliach of Jesus Christ, except Judas, dahil itong si Judas, mga kapatid, gumawa ng hindi alinsunod sa isang tapat na mananampalataya at disciple ni Jesus Christ. Okay, when we read Hebrew chapter 3 verse 1, it says, "Therefore, brother and sister who are partners in the heavenly calling, think about Jesus the apostle," or apostolos sent out in Greek, and high priest, which is called Kohen Gadol in Hebrew, of our confession. So, paano pagtatawagin mo na si Yesu Kristo rin pala ay isang apostles? Amen. Kapag hindi mo nabasa ang Hebrew chapter 3 and 1, at kapag hindi mo alam ang principle, mga kapatid, ng Shaliach, ay hindi mo alam na ang ating Panginoong Hesus Kristo pala ay isang apostle. Siya rin ay apostle. He is not one of the 12 apostles. Kasi meron siyang apostle. Pero, paano naging apostle si Jesus Christ? Siya ay naging apostles ni Jesus Christ dahil siya ay pinadala o isinugo ng mas mataas sa Kanya. At sino naman yung mas mataas sa Kanya? Di walang iba kundi ang may lalang sa Kanya, si Yahweh. Sino pa? Yung Kanyang Ama, dahil siya nga ay anak. Siya ay apostolos ni Yahweh dahil anak niya. At siya ay Diyos. So wala namang mas mataas sa Diyos. At iisa lang ang Diyos. So siya ay apostolos ni God. Siya ay apostolos ni Yahweh as a creator, and siya ay apostolos ng Father dahil there is only one Father. So basically, sa Hebrew chapter 3 and 1, tama yun, si Jesus Christ ay isang apostolos na sa Greek, ang ibig sabihin kapag tinransfer sa English, ito ay ang salitang sent. Amen! Alam ko na, intindihan niyo yan. No? And so, the function of the Johannine word or logos approximate that the wisdom which is biblical and post-biblical tradition is sometimes personified. Wisdom is identified as the word that proceed from God's mouth. Pagbabasahin nyo ang Proverbs chapter 8 verse 1 at ang 9 verse 6, pag sinabi na personified, ito ay gumagamit ng figure of speech na personification na tinatawag na wisdom, ginagamitan ng tinatawag nating personal pronoun. Bakit kaya? Kasi the word dito ay capital letter, but originally it is a small letter. That word, that is the wisdom of God, is actually the apostolos of God, the representative of God. But He is not God. Amen? Iba yung personification. Iba yung mismong nagsasalita na siya yung Diyos. For example, Proverbs chapter 8 verse 1, Great New Translation, "Listen, wisdom is calling out. Reason is making herself
earth. Ba't naging herself? Di ba ang herself ay babae? Bakit ngayon ginamit na yung wisdom ay naging herself, naging parang babae? That is because of the principle of what we call personification. Amen? Proverbs 9 verse 6. Leave the company of ignorant people and live. Follow the way of knowledge. Follow the way of knowledge. Bakit? Si knowledge ba meron paa? Siya ba ay nakakatakbo? Siya ba ay nakakalakad? It is another example of personification. Okay? So the word is a personification. No? So kung titignan mo yung salitang word, mga kapatid, ano? Sa mga magagandang lexicon, Greek, English, and Hebrew lexicon, ay makikita mo na ang definition ng word ay wisdom, reason, personification, mga kapatid. Yan ang makikita mo. Plan, yan ang makikita mo doon. Hindi mo makikita ron na ang ibig sabihin ng word ay Jesus Christ. O kaya yung the word na Son of God. Wala kang makikitang ganoon. Because it is the wisdom of God, the word is a plan of God, no? And the word is the reason of God. Yan yung mga magagandang salita na pwede po nating ipalit, mga kapatid, sa salitang word. Amen. Hindi po tulad ng mga explanasyon ng mga Trinitarian o kahit ng mga oneness o mga modalists, mga kapatid, na kala nila yung word, siya na yung si Jesus Christ. Kaya when word become flesh, akala nila, ipinasok na nila yung maling doctrine nila, which we call now as the doctrine of incarnation. There is no such thing as a doctrine of incarnation. Amen? Not even in the Bible. Okay? So, as agent or Shaliach, Yeshua being the anointed carrier of the wisdom, and the Word of God is able to reveal the Father and complete Father's work on earth. Yon. Kaya pala, as a Shaliach or as an agent, Jesus Christ or Yeshua is being anointed. And what do you mean by the word anointed by God? Anong ibig sabihin nun? Anointed means sa Greek, Christos. Kaya ang tawag sa Kanya ay Jesus Kristo. Jesus is the anointed one. Ang Kristo ay hindi po apelido ni Jesus Christ. Amen? At hindi mo pwedeng pinagdikit mo yung Jesus Kristo, siya na yung Savior. Ibig sabihin nun, Jesus, the anointed one. And He is the carrier of the wisdom of God. Siya yung tagadala, siya yung caretaker ng wisdom of God. Siya yung steward ng wisdom of God. Siya yung taga-reveal ng word from the Father and the complete Father's work on earth. Kaya siya tinawag na representative. Kaya siya tinawag na agent. Okay? So, the proof that Yeshua is Yahweh's Shaliach or sent one. Importante, mga kapatid. Bakit importante? Kasi po, lagi po nating binabanggit yung Juan 17:3. Na ano po ang ibig sabihin ng 17:3, mga kapatid? Dalawa ang ating pananampalatayanan para tayo ay makakamit ng buhay na walang hanggan, the eternal life. At ang sabi doon, eternal life is to know God. Who is that God? The one true God and the one He sent. Yung sent is ating pag-aaralan ngayon. Because the word sent, mga kapatid, meaning you are agent. And because you are agent, mga kapatid, you are the Shaliach. And because you are the Shaliach, sent one, meaning to say, you are the
apostolos. So, tayo ngayon ay mag-aral ng mga salita ng Diyos na nakabase sa mga verses, sa mga chapter at sa mga sabok para lalo po natin maintindihan ang Hebrew meaning ng Shaliach. Okay? Number 1, John chapter 13 verse 16. I get it from NRSV. Sa verse 16, ang sabi, "Very truly I tell you, servants are not greater than their master, nor are messenger greater than the one who sent them." Amen. Sa mga kaibigan natin, mga kapatid, na hindi naniniwala na si Jesus ay ang sinugo, mga kapatid, ng nag-iisa at tunay na Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil nga nagko-conflict ito doon sa 3 manifestation tsaka sa 3 modes na kanilang sinasabi. Dito po maliwanag, mga kapatid, na merong servant at merong master. And who is the master? No other than Yahweh. And there is a messenger. And who is this messenger? No other than the sent one, the Shaliach. And who is that Shaliach? It is no other than the Lord Jesus, the Anointed One. Okay? Pakatandaan nyo, sabi doon, ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo. O kaya kailanman hindi magiging ang ating Panginoong Jesucristo ay mas dakila sa Ama, sa may likha, sa nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? So, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, God is greater than I. Bakit naging greater si God sa Kanya? Kasi sabi ng mga Trinitarian, co-equal yan. Hindi po co-equal. That is John chapter 13 verse 16. Isa siya sa mga mode, isa siya sa manifestation. He manifested as the Father, but the name of the Father is Jesus Christ. Wrong again. Twice compounded of your confusion. Maliwanag, merong sinugo at merong nagsugo sa Kanya. At pag hindi mo napapatunayan yan, mga kapatid, at hindi mo pinalitan ang iyong pananampalataya tungkol diyan, mga kapatid, sayang ang buhay na walang hanggan na inihanda sa iyo ng Diyos. Tulad ng ating binasa kanina na meron palang nakalaan na pamana sa mga pinili ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga inihabilin tulad ng sinabi sa 1 Peter. Amen. So, John chapter 17 verse 3. This is the second verse to prove about the word sent or the Shaliach. And this is eternal life, that they may know you and the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Ano na naman tong sent na ito? Again, this is an apostolos. Again, this is Shaliach. Amen. At ito nga ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na ikaw lamang ang nag-iisa at tunay na Diyos. At si Jesucristo na iyong isinugo. Merong at, siguro naman mga kapatid ko, na alam nyo ang ibig sabihin ng salitang at. Ang at, mga kapatid, ay nagpapahiwalay sa dalawang tao na yung unang binanggit ay ibang tao at yung pangalawa ay iba ring tao, kaya nga merong salitang at. No? So makikilala mo ang nag-iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na isinugo ng nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? Napakaliwanag, di ba? Ang Matthew 15:24, sabi sa verse 24, He answered, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Sa Tagalog, sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ano sinabi niyo, Brother Noel, bakit ba laging sent ang mga binibigay mo mga verses sa amin? Sinadya kong pumili ng mga verse na ito upang mapatunayan ko sa inyo na yung salitang sent ay isang biblical na ang ibig sabihin ay apostolos. Si Jesucristo ay sinugo. May mga
mga Oneness Pentecostal, mga kapatid, na allergic kapag narinig yung salitang si Jesucristo ay sinugo. Kasi sa kanila, si Jesucristo ay yung digdag-iisa at tunay na Diyos. So sino ang isusugo niya? Di yung Diyos din. Yung Diyos na si Yahweh, ang pangalan daw niya ay Jesucristo. Isusugo mo ba yun? So ito ay isang sampal sa kanilang doktrina, mga kapatid, na hindi nila kayang ipaliwanag yung tungkol sa salitang sent, which is apostolos, mga kapatid. Amen? Luke 4:43, but he said to them, I must also preach the kingdom of God to the other cities, because I was sent for this purpose. Ano raw ang layunin ng Ama na nagsugo kay Jesucristo? Kaya siya sinugo dito sa lupa upang siya ang tagapaglahad at tagapangaral ng kaharian ng Diyos. Hindi lamang sa Jerusalem, hindi lamang sa Judea, hindi lamang sa Samaria, kundi sa anumang kasuluk-sulukan ng daigdig. At paano kaya magagawa ng ating Panginoong Jesucristo yun? Magagawa niya yun, mga kapatid, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, at ito ay ginagawa ko sa ngayon na ibinabahagi ko sa inyo, na ibabahagi mo sa iba hanggang sa makarating ang katuroang ito sa kasuluk-sulukan ng mundo, mga kapatid. At pag ito ay nangyari, ang sabi ng Biblia, darating na ang wakas. So maliwanag, no? Ano ang purpose? Bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay isinugo? Ay para mangaral ng kaharian ng Diyos. Maraming pastor ngayon kung ano-ano ang klase ng kanilang pangangaral. Sila ang gumagawa ng kanilang pangangaral. Pero makikita nila na kapag ibinasi nila, naging role model nila ang ating Panginoong Jesucristo, isa lang ang kailangang ipangaral hanggang sa dulo ng sanlibutan, and that is no other one, preaching the kingdom of God. That is the reason why Jesus Christ is sent. That is the purpose why He is sent in this earth. Another word said can be found in Luke chapter 4 verse 18, and arrest me. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captive and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free. The word sent again. Sino ang inutusan ng Diyos? Sino ang ginamit ng Diyos na panahanan ng kanyang banal na Espiritu? Si Jesucristo, mga kapatid. Siya ay inanoint, pinahiran. That's why He is called Christ. Sa Acts chapter 2 verse 36, it is God who made Jesus Christ, who made Jesus as Christ. Hindi ginawang Kristo ni Jesus ang sarili niya. Ang Diyos ang gumawa sa Kanya para maging Kristo o anointed one. Again, the word sent. Again, the word Shaliach is here. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ano yung magandang balita? Magandang balita ng kaharian ng Diyos. Yun po yung pinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po siyang ipinapangaral na iba. Ang pinapangaral niya ay ang kaharian ng Diyos. That is the gospel. And there is no other gospel than the gospel of the kingdom of God, mga kapatid. So sabi dito, isinugo niya ako. Sino yung nagsugo? Si Yahweh. Sino yung sinugo? Ulit si Kristo.
Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga naaapi. Amen. Napakagandang balita. So it's a gospel. It is a good news. Di ba? Ako ay nasa kasalanan dati, pero pinalaya ako ng ating Panginoon because He is the Shaliach. He is the one sent by God. Amen. Isinugo niya si Kristo para palayain ang naaapi. Hindi siya yung nag-iisang Diyos. Yung nag-iisa at tunay na Diyos. Liwanagin natin, mga kapatid, ang maling katuruan ng sanlibutan ito. At kayo ang gagamitin na nag-iisa at tunay na Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Amen. Another one is John 17 verse 4. I glorified you on earth by finishing the work that you gave me to do. Well, ay, Pastor Noel, walang salitang sent. Yes, walang salitang sent. Pero may salitang you gave me. Amen? Kapag ikaw ay representative, kapag ikaw ay agent, kapag ikaw ay special power of attorney, mga kapatid, ay binibigyan ka, binibigyan ka, mga kapatid, ng tagapagbigay ng autoridad para magawa mo ang isang bagay na ipinag-uutos sa iyo na dapat mong tapusin, na dapat mong gagawin. That's why, kahit na walang salitang sent na nakalagay dito, ay may nakalagay na salitang give, mga kapatid. O give, mga kapatid. Ibig sabihin, nasa iyo ang buong autoridad. Ibinibigay niya ito sa iyo. Amen? So, what else, mga kapatid? Nabanggit ko na kanina to, Lucas 4:43. So bakit sinabi, dapat ko rin ipingaral ang ibang bansa ang bayan ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. Another one, John 14 verse 9. Jesus said to him, I have been with you all this time, Philip, and you still do not know me. Whosoever has seen me has seen the Father. Bakit kaya nabanggit yun? Ito ay pinagtatalunan nila kasi hindi nila naiintindihan yung principle ng Shaliach o sent representative. Kaya sinabi ni Jesus Christ, ni Yeshua, mga kapatid, na whosoever has seen me have seen the Father. Kasi siya yung representative ng Father. And the Father resides in Him. Amen. Kaya sabi niya, how can you say, show us the Father when I am the representative of the Father? But still, kahit na representative ka ng Father, you are not the Father because you are only sent to do particular job for the benefit and one and caprice of the Father. Amen? Yan. Kaya niya sinabi yon sa 49. Hindi ibig sabihin doon, siya din yung Father. Yun ay maling interpretation. Maling exegesis, mga kapatid. Amen. Sa prayer, mga kapatid, ng mga Hudyo, ay may tinatawag na Mista Berachot. Sa Tanakh, mga kapatid. At yan ay laging binabanggit sa kanilang prayer sa synagogue, mga kapatid. At kahit nasa wailing wall ay binabasa nila yan, lalo na kapag gabi, that is evening repeated prayer before the Shema, bago nila banggitin yung Shema. Kasi ang Shema ay sinasabi sa umaga, yan ay sinasabi sa tanghali, yan ay sinasabi rin sa gabi. Amen? So, meron silang binabanggit ng Mista Berachot. Amen? At ang isa sa mga praise, o isa sa mga tinatawag na group of words, no, na binabanggit nila is yung salitang
a man's agent is like to himself. Hindi ko lang na-translate ito mga kapatid sa Hebrew mga kapatid, but that is exactly what it means there sa Mishnah Berachot mga kapatid. A man's agent is like to himself. So Jesus Christ is an agent of God. So he looked like as God. Though he is the Son of God, but he is the representative and exact image of God. Ang sabi mga kapatid ay in the form of God sa Philippians chapter 2. Amen? So hindi ibig sabihin you are in the image of God, you are God. No, kaya nga image ka lang eh. Hindi ibig sabihin na you in the form of God, ikaw ay God, kaya nga form ka lang eh. Doon sila nagkakamali. They don't understand the principle of Shaliach in Hebrew na ginamit mga kapatid doon sa salitang sent, which is Greek ay apostolos. Okay? Another one. John chapter 5 verse 16 up to 18. And therefore you started persecuting Jesus because he was doing such great thing on the Sabbath. But Jesus answered, my Father is still working, and I also am working. And for this reason that you were seeking all of all to kill him, because he was not only breaking the Sabbath, but was also calling God his own Father, and thereby making himself equal to God. But he is functioning actually in behalf of God. Amen. My Father is still working. Yes, the Father is working. Up to now, the Father is working. But Jesus is also working. Amen. As a representative, Jesus knows the will of the Father. He knows how to do what the Father wanted to do. Amen. Because the Father is in Him always. He is the representative of the Father. He is the agent. He is the Shaliach of the Father. Amen? Now, here in John chapter 10 verse 33. Mga kapatid ko, sa mga Trinitarian, eto na, yung pinakapaborito nyo, I and my Father are one. Oy, mga modalist ko, mga kaibigan. But Jesus has not literally claimed to be God, but it relates to the Shaliach concept. Nung sinabi niya, I and my Father are one, that means to say, they are united in purpose. And He is the Shaliach of the Father, the representative of the Father. So the will of the Father and the will of Jesus is one. That's why He said, one. I and my Father are one. We are united in the purpose. We are united in the reason. We are united of what we are going to do. I and my Father are one. Doesn't mean to say that Jesus is God and Jesus is also the Father. Amen? Matthew 23:34. Therefore I send you prophets, sages, and scribes, some of you who will kill and crucify, and some of you will flog in your synagogue and pursue from town to town. Amen. So those prophets, those sages, those scribes, it is not only Jesus Christ who was crucified. There are so many Christians that was stoned, that was crucified because they are as an agent of God. They are saying the Word of God. They understand the Word of God. They represent God. They are speaker of God. So, anong nangyari
kung ano ang nangyari sa ating Panginoong Jesus, doon din nangyari sa mga tao niya. Because they are the Shalia of one and true God. Amen. Genesis 18:18. This is a good one. I will send them a prophet. It is Moses speaking. Moses is speaking with the fellow Israelite. And he is saying, I will send them a prophet like you. It is God speaking to Moses. Moses is a prophet. Moses is a great leader. He is called a deliverer. Deliverer is almost the same as the word Savior, Redeemer. That is Moses. And Yahweh is speaking to Moses and said, I will send them a prophet like you from among their own people. I will tell him what to say. So dito pa lang pinoprophesy na sa pamamagitan ni Moses na galing sa mga Israelites, mga kapatid, ay lalabas ang isang tao na galing mismo sa mga Israelites. At ang sabi ng Diyos, I will tell him what to do. Ako ang magsasabi kung ano ang gagawin ng pipiliin ko at papahirang ko na isa ring Israelites na galing sa kanila. It's no other than Jesus Christ. And He will tell the people everything I command. So lahat ng lumabas sa ating Panginoong Jesucristo nang isinilang siya nung nagsimula ang kanyang ministry, mga kapatid, ay walang ginawa ang Panginoong Jesucristo kundi gawin ang mga dapat gawin ayon sa sinasabi ng Diyos at ayon sa ipinag-uutos ng Diyos, because He is the Shalia of God. Amen? So salamat, mga kapatid. Sana ay naintindihan nyo yung salitang Shalia, and it is Jesus Christ. Amen? So sa maraming verses, mga kapatid, na ating pinatunayan na He is the one sent by God, speaker of God, amen, promoter of the Word of God, prophet of God, the Son of God. Amen? So ganun po ang ibig sabihin ng salitang Shalia. Kaya niya ginagamit yung mga salitang I and my Father are one, because He is the Shalia of God. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Ngayong araw na ito, pagpalain kayo ng dakilang Diyos. Happy New Year po sa inyo ngayong 2021. Amen.